President Sara Duterte at Congressman Saldico ay may gagawing matinding pasabog nitong February. Nako, ano kaya ito? Alam niyo nung nalaman ko to, nako sabi ko putang ina, may iiyak dito. May mga iiyak dito, talagang magugulantang dito ang palasyo. At yung mga anti-Duterte ay baka magsilikasan na. Gora na sa Amerika, girl. So yun mga Banateros, mga kabiyaya, Jay Guevara nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At bago natin po simulan please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video. Araw-araw ang katinang ilong ko. At yun na nga po mga Banateros, mga kabiyaya, ang kati talaga na ilong ko. Hindi ako nakapang kamot. Pasintabi po sa mga kumakain. So, eto nga gawa nung isang araw ay nag-box populi tayo. Tapos may mga impormasyon po akong nalaman na etong buwan ng Pebrero ay may matinding gagawing pasabog sila Vice President Sara Duterte at former Congressman Bicol Party List Saldico. Na dapat nating kaabangan at talagang kaabang-abang naman talaga yarn. So yun nga talagang grabe itong pasabog na to at mamaya ako sa inyo ikukwento yan. Easy lang kayo. At bago ang lahat po mga Banateros, mga kabiyaya, ay ako po'y magbibigay pugay or sa isa sa mga pinakamalapit na kaibigan namin ng buong Banateros Brothers. Alam nyo, sobrang nalungkot ako at kahapon nga halos napigilan ko lang po yung iyak ko kahapon doon sa live ng Vox Populi dahil nakakalungkot man po ay iniwan na po tayo na isa sa mga kaibigan natin na si Sir Bong Duterte. At si Sir Bong Duterte po ay isa sa mga talagang masasabi naming pinaka number one supporters po namin ng Banateros na ultimong sa CR po, nanonood po yan. May mga video pong nakikita namin na talagang grabe ang suporta sa amin ni Sir Bong Duterte. At ito po ay talagang kung sa kabaitan lamang po ay isa siyang maituturing na ama ng Banateros, kaibigan, kuya, tito, nasa kanya na po lahat Kaya nakakalungkot man po talagang tanggapin bilang sa mas lalo na sa parte ng mga Duterte na iniwan na tayo. Etong si Sir Bong ay namaalam na po. Pero ganun pa man Sir Bong, kahit kahit nakakalungkot naman po na mangyari ito, ay hindi namin makakalimutan at sobrang nakatatak ka po sa puso't damdamin, sa puso't isipan ng bawat Pilipino na sumusuporta sa inyong pamilya ng mga Duterte at lalong-lalo na sa buong Banateros Brothers. Yan, si Sir Bong So grabe yan, alam nyo, may kukwento ko lang saglit yung panahon po ng KOJC siege na kung saan ay nandun po ang Banateros noon at nilalive po ang kaganapan na panggugulo ng mga kapulisan doon po sa Kingdom of the Jesus Christ para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Isa po si Sir Bong sa talagang grabing pag-aalala sa amin na talagang alam mo yun, yung pag-aalala ng isang ama. Ganun po kami pahalagahan ni Sir Bong. Hindi dahil sinusuportahan namin ang pamilya niya, kung ang kuya niya na si Pangulong Duterte, hindi sa ganun. Dahil alam ni Sir Bong na yung pinaglalaban namin ay talagang nasa tama kami. At ito ay laban ng bawat Pilipino. Kaya talagang alam nyo, sobrang so wala akong masasabi sa pag-uugali nito ni Sir Bong. Sa totoosin nga lang
kung pag nandun po kami sa Davao ay palagi ho kaming nito. Excuse me po may ubo pa tayo. Palagi ho kaming talagang gusto niyang makasama kami. At kapag nasa Maynila naman po siya, ay palagi niya rin kaming tinatawagan na para kumain at magkwentuhan. So ganyan po kabait ang isang Sir Bong Duterte. At sa pamilya ni Sir Bong condolence po sa inyong lahat. At katinang lalamunan ko, grabe. Sabi yan ni Sir Bong, huwag ka na mag-yosi. No? At medyo paus-paus pa tayo. So Sir Bong, salute sa'yo. Maraming salamat sa pagiging tunay na kaibigan at ama, tito, kuya sa amin ng buong Banateros Brothers. So bago ang lahat total uminubo ako. Panoorin po muna natin itong pahayag ni Vice President Sara Duterte. So eto po. Matulahi wa barakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Grabe, mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang... So ibig sabihin totoo pala talaga yung naging bayaran dun sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, no? Diba? Paldo na naman ang mga hinayupak. Babatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, Puta na, lumabas the na naman threat yung nayupak of na a yan. full-blown Duterte comeback Di is nga. still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat
na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Yun, no? So, grabe yung mga binitawang salita ni Vice President Sara Duterte. At may pahaging pa nga doon kay Pangulong Bongbong Marcos na kaya lang nagkakaroon ng impeachment ngayon kasi ito ay isang diversional tactic para pangtabon sa mga isyong kinakaharap ng administrasyon dahil hindi nga nila mapaliwanag ang nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas. Grabe. So bago ang lahat, dito muna tayo. Eto na nga. Speaking of corruption, eto na siya. Ang kaba ng bayan ay hindi dapat ninanakawan. Hindi dapat, sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Well, sang Januars, tang inumin mo. Ha? Anong ang kaba ng bayan hindi ninanakaw? Ubus na nga eh. Nasa yun na nga lahat eh. Nasasabi may mga ganyang ka pa, may mga ganyang salitaan ka pa. Hindi ka ba natatay din sa pinagsasabi mo? Gago ang puta. Yung mga demonyo, yung mga hoodlum, yung mga totoong mga kawatan, sila pa yung may mga ganang magsalita ng ganito. Ang galing mo, no? Ang galing ni Tamba. Yung tayo na wala nang natira sa Pilipinas, nasa bulsa mo na lahat eh. Rito naman tayo. Sabi ni Joey Cruz, Natawa ako dun sa mukha ni Marcos. Sino nag-edit ito? Hype na yan. Bakit tabing-tabingi naman yung panganong isa? Bakit sobrang tabingi naman yung panganong isa? Grabe naman kayo. No, sabi dutae kayo ng dutae. Yan tuloy yung presidente nyo di makatae. Sira ulo si Joey Cruz sa putik. Yan, kasi yung mga ulupong na vlogger dyan, ang tawag sa amin, minsan DD shit, minsan dutae daw. Sila naman mga loyalistang tanga. Mga tanso dugyot vlogger. Yan, yung mga tawag sa kanila eh. Punta na yan tuloy, yung kakadutae nyo, bumalik kay Marcos. Bali-balita, may colostomy bag na daw yan, paktay. Nagbabara ba? Nagsisikhipa na ba ang mga bituka mo? Puta na siya, bupa. Bomba pa, pre. Pre, bomba pa. Kulang pa sa bomba yan. Dapat mga 3 butas dyan sa tagiliran mo para bomba pa more. Tangina, gusto mo lagi may bomba ha. Ayan, binombahan ka sa gilid. Puta na, gang viral nga yun eh. Ito naman, dito naman tayo. Ano to? PBBM lang ang nakagawa nito. Malaki ang utang pero walang project. Utang ng Pilipinas pumalo na sa 17.71 trillion pesos. Ang lupit. Iba din. No? Iba rin eh. Oo. Matindi. Matindi ang pangangailangan. Kaya nga ang dami nagyayamanan ng mga politiko ngayon eh. Sa kanila to, hindi naman sa totoo lang, hindi naman lahat ito kay Marcos. Siyempre, nabibiyaan din yung mga garapata dyan. Kagaya nung sinasabi ni BP Sara kanina, yung mga Akbayan Party List, yan sila Risa, muna naaambunan yung mga hinayupak na yan. Posibleng hindi. Lul! Gigilan nyo kami, yung mga mukha nyo mukhang pera. Ha?
hindi kayo nakikinabang sa pera ng taong bayan, ulul. Oo, tigilan nyo kami sa mga ganyan nyo. No, dito naman tayo sa kabila. Eto. Ay, may namimiss si Bam. Bam Aquino, namimiss si Noy Noy. Sa bawat araw. Tutang na to, Charo Santos. Sa bawat araw ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo, nagtrabaho siya ng buong tapat. Kaya pala may tulay na walang ilog. Kaya pala may ganun, no? Tandaan nyo yung administrasyon, yung administrasyon ng Aquino. May mga tulay na, may mga tulay na walang ilog. Basta masabi lang tulay, tas may mga tulay na gawa sa kahoy. Oo, sila-sila din ng sila-sila din yung nalaglag dun. Namimiss mo ba, Med? Gusto mo sumunod ka? Oo, namimiss mo, sumunod ka kaya. Sundan mo, yakapin mo dun, o kaya hukayin mo. Namimiss mo? Ang galing. Ay, ito grabe, ito grabe. Yusek Claire Castro, binunyag, anak. Ang sabi? Anak ako ng artista. Anak ka ng artista? Anak ka ng artista, Auntie Claire, anak ka ng teteng. Anak ka ng artista, yung mukhang yan. Yung mukhang yan, anak ka ng artista. Sinong artista? Si Pokwang? Baka kapatid ko ni Pokwang. Kaya akala namin kapatid ka ni Marcos Jr. Kasi di hamak na mas alam mo na hindi nagdodroga si Marcos Jr. kaysa kay Amy. Parang ikaw ang pinaka-ate sa lahat. Na yung sinabi ni Amy Marcos na adik yung kapatid niya at yung sinabi mong hindi, parang ikaw ang pinaka-ate. Na gusto mo ikaw ang paniwalaan ng taong bayan. Galing. Anak ka pala ng artista, di namin na-predict yan. Hindi mo kami in-inform. Kaya pala todo okay. Kaya pala todo drama ka sa mga press con mo. Oo, ang galing mo magsinungaling kasi anak ka ng artista. Kaya naman pala ka. Puta, kanya mukha anak ng artista, di wow. Puta na, nakakahiya ka kung anak ka ng artista, tas ang pangit mo. Nagmalaki ba? Di ko alam kung totoo to, mga banateros, mga kabiyay, hindi ko alam kung totoo ba to o gimmick lang ni Auntie Claire to. Ewan ko dyan sa hayop na yan. Pero kung anak ka ng artista, Auntie Claire, at kung sino man ang magulang mo, nakakahiya ka. Siguro hiyang-hiya yung buong pamilya mo, yung mga magulang mo na putang ina, anak namin nagkakalat ng katangahan sa palasyo. Anak ng artista, anak ka ng teteng, yung Claire. Anak ka ng flies na may 13 paa. Anak ng artista, no? Uy, putang ina. Eto, mga anak ng artista. Anak ng kanal. Puta na, nagsama yung magkamukha ang puta. Ba't ganito mga... Eto real talk tanong lang. Marcos Jr., ba't yung mga alagad mo ang papangit? Sorry, ako hindi naman din ako kagwapuhan. Pero putang ina, kung itapat mo yung pagmumukha ko dyan sa dalawang hayop na yan, di hamak naman ang mas mukha akong tao sa mga yan. Tsaka in fairness, hindi na ngumingiti si Liamas pero hindi nalabas yung ngipin. Kasi baka makita yung tartar. Sabi niya rito. Pag nakakasama ko si General Torre, dinudumog ng tao. Yan sabi ni Liamas. Pag kasama niya daw si General Torre,
Dinudumog daw ng tao si General Torre, butang ina. Dinudumog ng tao kasi akala nila may nakawalang unggoy. Tanga, sabi ng mga tao, puta na may unggoy sa labas. Eh syempre bibihira lang ako, bibihira lang makakita ng unggoy. Depende na lang kapag yan, katulad nito, yan, nakakita ako ng 2 unggoy, isang panot, isang kutis uling. 'Di ba? So, yan, unggoy. Talagang attractive yung mga ganyang mukha sa tao. Lalong-lalo na sa ibang bansa, attractive mga mukha nito, mga endangered species na 'to eh. Mga endangered species ganyan talaga, attractive talaga sa mata ng tao yan. Dinudumog si Torre, sabi niya, puta na. Sabi ng mga Pilipino, dating general to ngayon, tiga-kalkal na lang ng kanal. Diba? Si Torre, tiga-kalkal na lang ng kanal eh. Ito yung pinakamalalang bataan ni Marcos Jr. na talagang, alam niya nang tinatarantado siya, pero proud pa rin siya. O, katulad niyan, bakit siya tinatarantado? Puta na, from general na pinahiya ka, na kauna-una ang general na umabot lamang ng 82 days, inilagay ka sa kanal. Hindi ko naman po nilalait ang trabaho ng MMDA. Marangal po yan, yung mga naglilinis ng kanal. Ako, naglilinis din ako ng kanal, pero hindi ako mukhang kanal. No? Naglilinis din ako, nagtrabaho din ako sa ganyan. Pero bilang sa posisyon, bilang isang general, bilang isang kapulis, na sinunod mo lahat ng kautusan ng Pangulo na kahit kinakamuhian ka ng buong Pilipino, diba? Na kinakamuhian ka ng buong Pilipino, puta ka, nakakahiya yun dahil iniligay ka para lang magkalkal ng kanal. Diba? Nakakahiya yun. Bagay nga sa inyo ni Liamas yung apoy-apoy sa ulo nyo. Nakakahiya yun. Sobrang nakakahiya yung mga ganyang yung ganyang ginawa kay Torre. Puta na ako para sa akin. Hindi ko na para tanggapin yung general manager ng MMDA na yan. Isang kahihiyan niya sa posisyon ng isang pulis. Eh kaso si Torre kasi walang kahihiyan to eh. Diba? Walang kahihiyan at hindi siya naapektuhan sa mga ganyan, yung mga kahihiyan. Kasi nga, syempre, marami siyang kakaharapin ng kaso. Kailangan niya naman din magtrabaho. So, hindi mo, itaga nyo sa bato. Pagtapos ng termino ni Marcos Jr., ang pagpapiestahan naman natin ay si Torre. Kaya nga sabi ko, kapag nakulong si Torre, dadalaw ako. Wala lang, kamustahin ko lang siya. Kung mas maganda ba sa bundok ang unggoy or sa kulungan. Ayun lang. Dinudumog ng tao. Nagsama yung magkamukhain. Okay, dito tayo. Ito pa isa Ang pera ay hawak lang ng gobyerno. Interest, so dapat talaga bumalik sa taong bayan. Hindi yan sa bulsa. Hindi yan sa bulsa namin. So may sinasabi dito si Risa Ontiveros na about sa pera. Pero ang tanong, Risa, bakit yung insertion mo nasa iyo? Ha? Tas yung mga project mo nakatenga. Yung mga project mo na dapat sa iyo, ba't nakatenga? At ba't ayaw mong gastusin yung insertion mo? Magkano yung insertion niya? Nakalimutan ko. 3 billion ba yon? Kung hindi ako nagkakamali, comment nyo nga dyan. Tanginan to. Sasabihin mo sa bulsa, ba't tayo mo pangalanan si Martin Romualdez at si Marcos Jr.? Uy, takot. Takot ka, no? Ito napakaiingay nito pagdating sa korupsyon. Pero kay BP Sara lang. Sa mga kalaban lang nila. Pero kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez, no comment sila. Kasi nga baka silipin at magurgur din. Kaya takot silang sitahin yung magpinsan
Inumutik kong bibig nila. Hanggang ngayon, wala silang sinasabi about kay Martin Romualdez at Marcos Jr. about sa nangyayaring korupsyon ngayon. Kaya tapos tatakbo ka bang presidente sa magpinsanan, takot ka na. Ulul, wag kami. Dito naman tayo. Ay, eto pa. Sincero ako na, na kikiusap kahit isa o dalawa. Isang araw may maanyayahan akong DDS na halika, mag-usap tayo. Ulul, mag-uusap tayo, hanyayahan mo kami na makipag-usap sa'yo, Father. Ano ituturo mo sa amin? Maglo-lo? Ay ituturo mo sa amin? Maglo-lo? Huwag ganun, Father. Alam na namin yan. Di ba, alam naman yun si Father, nabulat-lat ang Facebook page nito or Facebook account nito na nakapollow sa isang tinatawag na open-minded page. So nandun yung mga kaseksihan, mga ganyan. Kaya sabi ko, kung kakausapin mo kami, ano ituturo mo sa amin? Ulul. Ikaw na lang, ha? Walang may pag-usap sa'yo na DDS. Hindi ka namin dapat, at saka hindi ka namin dapat kausapin. Sino ka? Sino ka para makipag-usap kami sa'yo? Ha? Kung yung corruption nga hindi nyo malabanan tapos kakausapin namin kayo, para i-brainwash nyo kami, tapos dalhin sa bundok. Ulul! Kayo na lang. Yung mga pari ngayon, hindi naman sa nila lahat, pero yung ibang mga pari ngayon nakakahiya, no? Sa totoo lang, hindi dapat sila nakikialam sa usaping politika Oo, andiyan sila para maghatid ng kautusan ng itaas. Hindi yung ganito. Puta pare, nasa hearing, nag-aano ng impeachment. Diba nakakabobo? Ang inang yan. Kaya tigil-tigilan mo kami, Father, hindi ka namin dadaluhan. Okay, kausapin mo si Marcos. Hindi dapat, Father, ganito gawin mo. Dapat, hindi ka sumusuko na balang araw mahayahan mo si Marcos at kausapin mo kung ano yung kung ano na ba yung mga solid na mga matitira ngayon. Di ba dating addict to? Di ba? Dating addict to, di ba? Magkakasundo sila ni BBM. Pre, eto, may 0.5 ako. May 0.5 ako dito, pre. Bomba tayo. Tangin lang yan. Yung mga ngayon Ay nako. Eto malupit. Franz Castro, ikinuwento kung gaano kadaling lapitan si Romualdez sa oras ng pangangailangan. Ayot na yan. Ang galing. Kaya pala hindi nyo masyadong binabanatan si Romualdez. Kasi kapag sa oras na mawalan na kayo ng pondo na pangbigay nyo dun sa mga leader nyo na nasa bulubundukin, kay Martin Romualdez kayo lumalapit. So ibig sabihin namin mo na si Martin Romualdez ang nagpupondo sa mga makakaliwang katulad mo. Okay. At namin mo. Ayan hindi daw mahirap lapitan si Martin Romualdez. Former House Speaker Martin Romualdez, alam mo. Sabi naman ni Franz Castro alam mo, hanggang ngayon gusto ko na rin talagang magkabahay. Gusto ko na rin magkasariling bahay. Kasi syempre mahal lang mangupang ngayon. Bahay ko, inupang ko 14,000. Yung aircon ko maabot ng 16,000. Yung kuryente maabot ng 6,000 per month ang bill. Tubig pa. Tapos, siyempre, pangkain. Diba? Baka namang pwedeng makaisa dyan. Diba? Sabi ni Franz Castro, madali ka daw lapitan. Para yung pinapagawa kong bahay matapos na ngayon. Para hindi na rin ako mangupahan na. PMS Daki Martin Romualdez. Di mo pala mahirap lapitan si speaker Makontak nga mamaya yan. Makautang. Utang nga ako ng kahit mga 10 million.
Hindi naman na ano yun, hindi na malaking bagay kay Martin yun, no? Barya na lang yun, no? 10 million. O, sabihin mo, huwag mo na tubuan. Utangin na. Hindi naman sa iyan, tutubuan mo pa. Diba? Ayan ha, shoutout kay Martin Romualdez ha. Baka naman ha. Baka pwede akong makautang sa'yo ha. Okay. Tayo po tayo na talaga to si Franz Castro. Nilaglag si Martin eh, no? Sino tong hype na to? Si Dre. Putay na mukha ni Asidre, no? Marami siyang nagawang mabuti para sa bansa, lalo na noong siya ay House Speaker pa. Ay, oo, marami. Maraming nagawa yan sa inyo, lalo mga representative. Maraming nagawa yan dahil nga kay Romualdez nagsiyamanan kayo. Totoo naman. Oo, totoo naman yun. Pero yung nagawa para sa bayan, wala gago. Ang nagawa ni Martin Romualdez, mangupit para sa bayan. Mangupit ng pera ng taong bayan. Yan. Ang inang to. Sip-sip ang puta. Sana talagang sambang-samba nila si Romualdez, no? Ko ba naman biglang dati si Kimbo tricycle lang yun. 'Di ba? Tapos biglang nag-customize van na. Ooh, he's so rich, baby. Ganon, 'di ba? Ganon ang kalakaran diyan sa Congress. For the poor to the riches. Diba? Biruin mo, patraso-traso-cool na lang si Aling Kimbo dati. Tapos magugulat tayo, may customized van. Tapos may Hermes. Diba? Mga bilyonaryo lamang ang nakaka-afford ng mga ganon. May Hermes, may Louis Vuitton. Tapos yung relo, milyones. Aba, alintindi mo, sisters. O nga pala, kamusta na pala si Kimbo? Kimbo, hindi ka nagpapakita. Di ba dapat isa rin sa imbestigahan si Kimbo dahil humawak rin niya ng appropriation. Siya ang chairman ng appropriation ba yun? Yung katulad nung di ba siya pumalit kay Saldico? So ibig sabihin kung si Saldico ginamit ni Marcos Jr. at Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos sa mga kickbacks diyan sa pera ng taong bayan sa mga proyekto, sa mga budget. Di ginamit din pala si Kimbo. Bakit hindi iniimbestigahan? Diba? Dati iniimbestigahan si Kimbo. Bakit nawala? Iba talaga pag malakas kay Speaker dito naman tayo. Panlaban ng China versus Pilipinas. Lakayan nga natin, gagong gumawa nito. Sa inyong panlaban ng China. Ay putang ina, solid pre. Solid yung panglaban ng China. May mga tangke de gera, helicopter, missile, sandamakmak ng mga sundalo. Grabe, no? Pero pag gago yung gumawa nito. Panlaban ng Pilipinas. Sino to mga panlaban? Tutay na panlaban ng Pilipinas, Sino to? Si Lisa Araneta Marcos, Larry Gadon, Jay Tariela, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, tsaka si Saba Queen. Narandado din yung mga nag-edit nito Butang ina wala Hindi, dapat nga kapag nagkaroon ng gera talaga sa Pilipinas, dapat yung mga yan ng talagang i-front. Oo, sila yung matatapang Katulad nyo, magkapatid na Tulfo, si Rapi Tulfo at Erwin Tulfo. Dapat kayo yung dapat napupront Kasi kayo yung puro daldal dyan Diba? Anong pang lalaban natin? Total, dumadami na rin naman yung mga adik sa Pilipinas. Mas maganda na rin sigurong mas maganda na rin sigurong ilaban yung mga yan. Tapos yung mga vlogger, yung mga vlogger ni Marcos, maganda yan. Mauna kayo dun sa unahan para machogi kayo. Pagka ubos-ubos yung mabawasan lang yung mga katangahan nyo dito sa Pilipinas. Putay na, Pilipino kayo, tapos ang bobobo nyo.
O, dito tayo. Ito na, si Tuta Soto. Tuta Soto, aaraw-arawin ng session ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iminungkahi ni Senate President Tito Soto na gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes ang session ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis anya ang pag-usad ng paglilitis. Tuta Soto, Tito Soto, Tuta. Huwag ka naman masyadong magpahalata, pre. Huwag ka naman masyadong magpahalata sa taong bayan na talagang kontrolado ka ni Marcos. Huwag naman masyadong ganun kasi halatado eh. 'Di ba? Putay na komento ka ng komento sa impeachment ni BP Sara pero no comment ka sa impeachment ni Marcos Jr. Huwag ganun, pre. Bad 'yun. Alam namin na natuldukan ang iyong pangarap, ang iyong playbook na maging vice president, soon to be president. Alam naman namin na naudlot 'yun at nakansela, hindi na ipatupad 'yun. Kaya 'di ba sabi nga ni Tito Sen hindi na nga daw siya tatakbong senador sa susunod na taon. Yung pala may planong maging vice presidente. At kapag naging vice presidente, i-impeach din si Marcos para siyang maging presidente. Ang galing. Magaling no? Iba din eh. Buta na pagdating kay BP Sara, araw-arawin nyo na. Pero yung pahayag ni Orly Gutesa na tinuturo niya si Martin Romualdez, putay na wala kayong pakialam. Ganyan kayo kawalang niya. Tapos pag kinumentan kayo, pag may mga sinasabi sa inyo, nagagalit kayo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Di wow. Tapos dito, kaya tinatawag ng Tuta Soto eh. Masyadong halata kasi Tito Sen. Huwag masyadong palata Tito Sen. Alam mo, bilang isang politiko dapat mapalawig niyo yung kagandahan ng iyong pangalan. Nangyayari kasi, imbis na pala pagandahin, lalo yung pinapadumi. Huwag ganun ha, pangit yun. Dito naman tayo sa isa. Putang inang mukha yan. Saan ba gawa yan? Humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang BP na ma-impeach. Hindi minsan kundi 2 beses. Na-impeach na ba? Sa Congress lang, 'di ba? Itong putay na pangit na bading pa. Putay na, alam nyo, yung pag-i-impeach nyo kay BP Sara, alam nyo, hindi naman si BP Sara magdadala niyan eh. Kayo. Biruin nyo, ang kakapal ng mukha nyo, mga putang ina nyo. 32 million mahigit ang boto ni Vice President Sara Duterte. Kung yung 32 million na voters na yon, kung yun ang pumunta sa impeachable court or sabihin na natin sa Congress, pumunta lahat yan at isigaw nilang impeach BP Sara, maniniwala kami. Pero putang ina nyo, kung kayo lang din, tas ganyan ang pagmumukha mong mukha kang burikat, mukha kang singit ng manok na pinakuluan sa imbornal, putang ina, hindi ka namin dapat paniwalaan. Ilan ba boto nyo ng mga congressman? 300k, 100k, 1 milyon? Pwe! Kagaguhan nyo. Nagtitigil-tigilan nyo kami sa katarantaduhan nyo, ha? Tigil-tigilan nyo kami sa katarantaduhan nyo. Wala kaming pakialam sa inyo. Una-unahan sa kasaysayan, humanda itama-itatala. So, nagago kayo. Kauna-unahan sa kasaysayan na ganyang kadumi ang Kongreso. Ha? Kauna-unahan sa kasaysayan niya na maitala na kauna-unahang pinakamaruming Congress or House of Representative ang panahon nyo.
Putay na lahat ng basurang mga tao sa balat ng Pilipinas nagsama-sama dyan sa House of Representative. Labas po dyan ng mga Duterte ha. Sila Kong Pulong, yung anak niya, at yung iba pang mga matitinong congressman. Labas ho sa sinasabi kong ito. Ito lang yung mga putang inang to. Putang ina. Gusto burat, tas mukhang burat. Sorry guys. Ang gigigil ako eh. Putang ina kasi ang pangit pa na ugali. Bisan mag-adjust naman kayo. Pag pangit, medyo bawiin nyo naman sa pag-ugali. Hindi yung pangit na ugali. Pangit pa ugali. Pangit na mukha, pangit pa ugali. Ang pangit naman ng ganun. Wag naman ganun. Masyado nyo naman dinamdam ang kamalasan na nakuha nyo. Ayos na itong mga to. Tangina nyo. Dito tayo. Ano to? Walang ito pala yung kaninang natin na napanood natin video. Mali lang yung nailagay ko ha. Ito. BP Sara hindi umano nakapasa sa standard ni Franz Castro para maging presidente. Putang ina ng mga to, nagkakalat talaga ng katangahan ng putang ina. Hindi pasok sa standard mo. May standard ka pala, Franz. May standard ka pa dyan sa dating mong yan, ha? Putang ina, may standard din pala ang mga tiga-bundok. Sorry hindi ko. Disclaimer, baka sabihin ay Jay, nilalait mo yung mga magsasaka. Hindi ganun ha. Hindi ho ganun. Ang sinasabi ko yung mga makakaliwang terorista. Yung mga makakaliwa ang tinutukoy ko. Sila yon. Hindi yung mga kapatid natin magsasaka. At ako rin po. Halos ilang taon po akong namuhay mag-isa sa bundok. Mahabang kwento po yan pero yun po yung totoo. Mahabang panahon akong nabuhay sa bundok na mag-isa. Lahat doon pinagdaanan ko, pati yung mga tikbalang doon kinumpari ko na. Ha? Hindi ko nilalahit yung mga taga-bundok na mga kababayan natin. Hindi ko ganoon. Hindi ko nilalahit yung mga mga ita. Hindi po. Sinasabi ko yung mga makakaliwang katulad dito. Putang ina mo, may standard ka eh. Kung sa sarili mo nga, hindi ka makitaan ng standard. Putang inang te. Masama magmura, masama mang-away ng babae ha. Pero kung ganito naman kawalang walang ya kasi itong mga to. Biruin mo ha, mag-ingat po kayo dito sa taong to. Nakasuhan po yan. Korte po ang naghatol dyan. Convicted child abuser. Yang etong si Franz Castro. Tapos magsasalita ka na hindi pasok sa standard mo si BP Sara. Sino na pasok sa standard mo? Si Marcos na adik. Ayon sa kapatid niya, ha? Galing yan sa kapatid niya. Hindi sa akin. Tanginang yun. May standard ka pala, girl. Kalahin mo ganyan mo kami standard pa pala, ano? Ano naman sa'yo? Mutangin na ka. Ha? Wala kami nakikitang standard sa'yo. Kahit nga magbarangay tanod ka, wala, hindi ka bagay sa barangay tanod eh. Magbantay gubat pwede. Bantayan mo si Bigfoot. Ay, nako, Franz Castro talaga. Dito tayo. Ito pa isa. Si Kokey. Ridon inilantad na ang Mary Grace Piatos. Asan na? Sino si Mary Grace Piatos? Si Ma'am Sitars? Sino na si Mary Grace Piatos? Si Ma'am Sitars na ba? Si Ma'am Sitars na ba si Mary Grace Piatos? Tanginang itong mga to. Tanginang. Ay, nako, Ridon. Ewan ko na lang sa'yo talaga. Alam nyo, biruin mo ha. Kung halimbawa totoo to ha, confidential fund, nakita nila sa confidential fund ni BP Sara. Paano malalaman ni Ridon yun? Katangahan yun, di ba? Kung may nakakaalaman kung sino si Mary Grace Piatos, walang iba kundi si BP Sara yun. Ba't alam nitong gagong to? Ba't alam mo? Tukmol. Ewan ko sa'yo, Ridon. So, eto.
Kitang-kita ng Supreme Court na yung magpapail ng another impeachment kay Vice President ay wala man lang kibo sa flood control, corruption. Obvious na ginagamit nyo lang ito para sa 2028 election. That's true. Totoo naman. Totoo naman na ganun talaga yung ano nila dyan. Totoo naman na ganun talaga yung motibo nila dyan. Na kaya nga yan katulad niya nila Risa Ontiveros, sila Franz Castro, yung mga makakaliwa dyan, yung mga tulpo, diba? Tuwang-tuwa si Soto, nagigil sa impeachment. Tignan mo, wala naman silang kibo, wala silang ginagawa sa korupsyon. Si Rapi Tulfo na sabi kakampi ng ordinaryong Pilipino, putay na lantaran na yung nakawan ngayon, walang komento. O, diba? Kasi nga nagtutulong-tulong sila ngayon para mapabagsak si BP Sara. Para pagdating nga naman ng eleksyon, sila yung maglalaban. Pero, wait, there's more. Ilalabas ko na lang. Siguro magbibigay lang ako ng konting kiliti. Kung sakali mang ma-impeach si Vice President Sara Duterte, meron pa ring isang tao na tatayo para tumakbong presidente at katulad ng paniniwala, prinsipyo, tapang at malasakit sa bayan ang gagawin niya para sa bansang Pilipinas. Merong isang tao pa ring lulusot. Hindi ko sasabihin, hindi ko papangalanan, hindi ko alam kung babae o lalaki. Pero katulad siya ng mga Duterte. Kaya kung sakali man na ma-impeach si BP Sara, putang ina, hindi pa rin kayo ligtas. Hindi pa rin kayo ligtas. Kala nyo, porket may alimbawa ma-impeach si BP Sara, okay na. Wala na kayong kalaban, putang ina, doon ngayon nagkakamali. Hindi nyo lang alam. Kung alam nyo lang, nako. Pero tsaka natin yan, ha. Tsaka natin sasabihin yan. Tsaka natin ilalad yan. Hindi pa may paliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Grabe, no? Oo, naman talaga din nangyayari. Ang masama nga ho dito, kung sino yung mga taong naglalahad ng kapabayaan, nakawan sa bansang Pilipinas, yun yung pa yung kinakasuhan, yung pa yung mga ginigipit. No? Katulad niya, nila Abines, Banat Bay, Sir Jack, kami, mga Banateros Brothers. Yung mga congressman, sila Kiko Barsaga, Libiste, sila Eli San Fernando. Sino pa? Sila Pangulong Duterte, sila Pastor Apollo Kibuloy. Kung sino yung mga taong tumutulong para malaman ng publiko ang kapabayaan ng gobyerno na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, sila pa yung tinatanggal, sila yung kinukulong, sila yung kinakasuhan. Ganyan kalupit ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Na talagang masasabi mong itong sinabi ni BP Sara ay 101 or 1 trillion or trillion percent na talagang totoo, no? At ito pala, may babalita ko sa inyo. May namatay po na isang tao na tumarantado sa mga Duterte. Mamaya papakita ko sa inyo yan. At eto na. Interpol humingi ng dagdag dokumento para sa Red Notice versus Saldico ng NBI. Putangina, talagang mukhang natutunugan nyo na yung ilalabas nung dalawa. Mukhang may the big one. Isang the big one na ilalabas si Saldico at BP Sara Duterte. Na ikakagulantang ng palasyo at ikakakaba ng mga anti-Duterte. Putang ina nyo. Putang ina nyo.
Tarantado kayo. So, ito yung namatay. Ito. Pag inabot ka nga naman ng karma. O, ayan ha. Judge, Jurish Pikis na nagsilbing hukom sa ICC, pumanaw na. Ang bilis ng karma, guys. Nategi agad. Yan. Yung mga dyan, susunod din niya mga yan. Kaya kayo, yung mga korap dyan, maghinay-hinay kayo, ha? So, eto na nga. May mangyayaring the big one nitong Pebrero. May mangyayaring the big one nitong Pebrero. Hindi ko lang alam kung ito ba'y video, ito ba'y ebidensya, pero may mangyayaring the big one na ilalabas magmumula di umano kay Saldico at kay BP Sara Duterte na ikakagulantang ng palasyo at ikakatakot ng mga anti-Duterte. Ano kaya ito? Comment nyo dyan sa baba. At kung ano man ito, talagang alam nyo ay kaabang-abang po ito at dapat natin tong suportahan. Nitong Pebrero, no, may ilalabas. Tangina, ano kaya ito? Kahit ako excited Ano kaya itong ilalabas nila na to? So yun, mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo dito sa mga napanood nyo, sa mga na-reactionan natin, at dito sa sinasabing the big one na ilalabas ni Vice President Sara Duterte, Saldico at iba pa. I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share ang ating Facebook page na JG Banateros. At syempre, nandyan din po ang aking TikTok account na J Guevara TV. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.